ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas Sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver Clamor po ang inyong kasama at ito po ang programang Lunas Extension, ang 30 minutes ng talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan. At ngayon pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga back pain. Para pag-uusapan yan, kasama po natin isa pong registered physiotherapist in Australia, a businesswoman, and she runs her own physiotherapy clinic in Melbourne, Progress Physiotherapy. Yung clinic niya po located sa one of the most prestigious gym in Australia, Genesis Health and Fitness. She is also a mentor for physiotherapists trying to get qualified and move to Australia. Para po pag-usapan natin ang mga sakit sa likod, ano ba ang mga kailangan gawin para maiwasan or malunasan ito, kasama po natin si Miss Hope Parocho. Hope, magandang gabi sa'yo. Hi, magandang gabi, Miss Fight. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo tungkol sa back pain na laging nire-report ng bawat kabayan natin. Ayan. Sa kahit saang parte ng mundo. So, lower back pain. Pag sinabi bang lower back pain, saan siya banda, Hope, bilang isang lisensyadong physiotherapist? Kasi ang lapad ng likod, di ba? Yes, malapad yung likod. So basically, yung buong spine natin para siyang chain. So kinaklasify siya sa cervical, thoracic, and then lumbar and sacroiliac area. So sacrum area and then coccyx. So basically, yung lower back, compose siya madalas mula dun sa ilalim ng rib cage natin, from the thoracic area, going hanggang sa pinakapuwet natin. So yan yung compose ng lower back area. Anything na may pain ka dyan, kinaklasify siya as a lower back pain. Basically, kailangan mo lang kumita ng physiotherapist or physical therapist sa Pilipinas para ma-diagnose ka and ma-classify kung anong klaseng lower back pain siya. Then from there, magkakaroon ka ng proper na diagnosis, kung disc ba siya or may naipit lang na joint or meron ka lang muscle spasm or baka galing siya sa hips or your pelvis kaya ka nagkakaroon ng referred pain sa lower back area. So, isa-isahin natin, Hope. Usually, ano-ano ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng lower back pain ng isang tao? So ngayon, simula nung nagka-COVID, tumaas ulit yung risk ng mga lower back pain issue. According sa studies, kaya mataas yung lower back pain issue is because everybody is working from home na. Their posture when they're working, they slouch and they don't sit well or in a correct position when they're working in their desk, and they don't take frequent breaks. And because of that, yung muscle mo, nagkakaroon siya ng muscle tightness, and then pag nagsimula kang gumalaw, na-stretch yung muscle mo and it can lead to muscle spasm. Number one, ang muscle spasm sa main issue kung bakit ka nagkakaroon ng lower back pain. So basically, it's a muscle tightness, and then yung muscle mo, hindi mo lang siya na-warm up before ka mag-start ng movement. So mga stagnant posture to. So yung mga madalas dito sa Australia, mga pasyente namin is anyone that is desk worker like IT, engineering, or mga admin people. So sila yung pinaka-common na nagkakaroon ng lower back pain dahil hindi sila nagtitake ng frequent breaks and hindi nila naluloosen up yung back from doing a frequent movement every hour. So, Pretty Hope, yun yung mga sinasabi natin nga, tumayo-tayo ka naman, mag-unat-unat ka naman, diba? Yes. Pero, meron kasing unbearable back pain, diba, PT Hope, na usually hindi lang yung pagsislouch natin, hindi lang pag-upo ng matagal. Tama ba? Meron kasing may mga last month, merong nag-trending na parang nagkamali siya ng buhat ng paninda niya, isang online seller, tapos parang sobrang sakit ng lower back niya after. Ito ba isa sa mga mali or kailangan natin ma-inform yung mga listeners and televiewers natin that can cause extreme back pain? Yes. So basically, yung extreme back pain, maraming klase kasi ng extreme back pain. Ang pinaka-common na diagnosis for having an extreme back pain, lalo yung nag-trending na online seller na nagkaroon ng problem sa back, is these bulges. So tinatawag natin siya na disc pain, where basically yung back mo, you bend down in an upward position, and then basically nagbuhat ka, na-compress yung disc mo. Yung disc mo, it doesn't actually immediately cause the pain. The time that it will only cause the pain is if it's touching the nerve. So, ayun yung madalas na nangyayari sa mga taong nagbubuhat and then biglang nagtutwist, loaded yung back nila,
na-compress yung disc, and then loaded yung back nila, na-compress yung disc, and then nag-twist sila, yung disc mo nag-bulge a little bit and then went out from your spine. Hindi completely out, just nandun lang siya sa lining, sa inner ring ng spine mo, and then it starts to irritate a bit of the nerve, and then basically yung brain mo magkakaroon siya ng protective mechanism, and then it will shut down everything so that you will stop that movement. Kaya parang sobrang hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, hindi ka makahinga sa sobrang sakit. That's your brain telling you to not do that again, and then take some break, and then do some proper exercise, see your doctor and your physiotherapist to actually manage it and strengthen your back. Kasi dito sa Pilipinas, PT Hope, hindi ganun ka-accessible yung, kumbaga yung mga Pilipino, hindi ganun ka-aware of the importance of visiting physical therapist, diba? Kasi minsan pag lower back, ay, signs of aging lang to. Diba? Ganun madalas eh. Papamassage lang, okay True, na. oo. So, At paano ba natin. malalaman, PT Hope, that it's a serious problem? Kasi yun nga na-mention mo, kasi Filipinos tend to, parang pag may lower back pain, pamasahe ako. Pero hindi, paano ba malalaman na itong problem na to, hindi kaya ng masahe? Pagka masahe ba, pag nandun pa rin yung pain, ibig sabihin nun, talagang kailangan magpakonsulta na sila. Yeah. Massaging is a good thing to actually help you break down the muscle tightness. And I recommend I do recommend sometimes the massages. Kasi dito sa Australia, minsan yan din yung ina-advise ko sa mga pasyente, magpa-massage siya. Minsan kami din yung naglo-loosen up para properly na naluloosen up yung muscle. Pero ang pinaka-importanteng gagawin mo for your lower back is actually strengthen it. So, paano mo masasabi na pwede kang maging pwede kang maging candidate na magkaroon ka ng lower back pain? So, ang pinaka-easiest na assessment for that na lagi kong ina-advise sa everyone is kapag try mong mag-bend down, stand ka, tayo ka ng diretso, and then try mong mag-bend down, and then yung kamay mo, dapat matouch niya yung floor. So, kapag hindi mo natatouch yung floor, ibig sabihin, marami ka ng muscle tightness, either yung legs mo yung tight, yung hamstring mo yung tight, yung buttocks mo yung tight, or yung back mo yung tight. Siyempre, kailangan i-assess ka ng maayos para makita namin saan siya tight. Pero pag hindi mo natatouch yung floor, 100% merong candidate ka for lower back pain. So gawin ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, no, na mag-bend ka, parang may aabutin ka sa floor. Yes, and then try mo i-touch kahit nung tip ng finger mo lang yung floor. Pwede mo siyang gawin, Miss Pait, kapag hindi mo siya naabot na kailangan mo na mag-strengthen ng back. So, ano ang pinakamadaling strengthening na exercise for back? Kung fina-follow niyo yung social media namin, guys, nagpo-post kami ng mga exercises. So, pwede niyo panoorin doon kung ano yung mga ginagawa naming basic strengthening exercises na kaya niyang gawin sa bahay. So, merong dito ang pinaka dahil nasa loob ako ng gym, ginagad ko yung mga pasyente na mag-exercise sa gym. Meron din kaming reformer pilates dito. Pero basically, ang pinaka basic na exercises na pwede mong gawin kung nasa bahay ka lang is mag-squat. So, paano mo gagawin yung squat? So, upo ka, kuha ka ng upuan, angat mo yung kamay mo just into your chest level, and then tayo ka without touching and pushing on the floor, and then lower down, your buttocks almost just touching the chair without sitting down completely, and then up again. And then after 10 times, you will notice that it will actually load up, and it will load up on your buttocks. So you can try this, Miss Pait. Tatayo ka lang. Ako talaga yung example. Pero alam mo kasi itong topic natin with PT Hope ngayon, no, sa mga listeners and televiewers, very common sa ating mga Pilipino, ang sakit ng likod ko, di ba? Parang lagi natin nakikita sa mga post na kung anong masakit sa'yo, yung likod ko po, di ba? Yung anong mabigat sa'yo, yung diba? Parang puro katiin ko sa likod. Yes, oo. Kasi yun nga PT Hope, yun yung parang usually na first aid remedy ng mga Pilipino, di ba? Magpamasahe, lagyan ng mga kung anong mga ointment or parang patch yung likod, 'di ba? So sa experience mo, no, bilang isang licensed physiotherapist, hindi lang dyan sa Australia kasi nagtrabaho ka rin dito sa Pilipinas. Nagtrabaho din ako dyan, 'di ba? sa Pilipinas. Ano yung pinakamalala na napabayaan yung lower back niya pala, hindi lang simple back pain, 'di ba? May mga ganun pang instances or cases na tiniis ng matagal but it's not a simple back pain pala. Yep. Ang not a simple back pain is like no, sinabi ko nga, di ba? Ang pinaka magiging complication mo down the track kapag pinabayaan mo yung lower back pain is yung disc bulge mo, magkakaroon siya ng nerve irritation. And the thing is, yung nerve is yung nagdadala ng nutrients mo to muscle together with the blood flow in
that area. So sila yung basically nag-nourish at nagpapa-function ng muscle mo. So basically, kapag napabayaan mo tong lower back pain mo na to, pwede kang magkaroon ng muscle weakness down the track. And then, it can lead into more injury. Like, pwede kang dahil wala ka ng muscle strength sa legs mo, ayaw mo na maglakad-lakad, and then it will actually impair your balance, and then your mobility function, and then, syempre, yung coordination mo din, and yung confidence mo to move. So, that's how you're actually going to have more problem down the track, na mahina yun na yung muscle mo, lagi kang pinupulikat, meron kang like every day, every night, meron ka lang pulikat, nagsishrink yung muscle mo dahil wala na siyang magandang blood flow and wala na siyang magandang nutrients coming from your nerve irritation. So, yun yung magiging worse na back pain mo. Kasi kung ano yung nerve na nag-exit sa back mo, nagpa-produce siya, nagsusupport siya sa legs mo. Ayan. So again, tutuloy natin itong ating talakayan. Meron nang na-mention kanina si PT Hope no na kailangan mag-squat for strengthening ng iyong lower back. May sakit tayo sa ating mga lower back no. Pero ang pinakamaganda is for us to be assessed, tama ba PT Hope, ng isang licensed physical therapist or physiotherapist para malaman talaga kung ano ang problema natin sa ating mga masasakit na likod. Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits. Nagbabalik po ang ating programang Lunas Extension. Kasama niyo pa rin po ako, Faith Salaver Clamor, at isa pong registered physiotherapist mula po sa Australia, si Miss Hope Parotso. Pinag-uusapan namin ni PT Hope itong mga lower back pain. Minsan kasi akala natin isang simpleng problema pero hindi nasusolusyonan, and it gives us discomfort. Tama ba, PT Hope? Yun yung nakakairita eh. Kasi parang you can't have that daily comfort na wala kang iniindang sakit kasi ang sakit, mahirap yung masakit ang likod, ha? So, kung paulit-ulit ka, kung paulit-ulit ka nang nagpapamasahe at walang nangyayari, again, sabi mo kanina, yung pag-strengthen ng lower back natin or ng likod natin. So, number one, sabi mo kanina, mag-squat. Ano pa ba ang ibang kailangan nating malaman para maiwasan itong mga lower back pain? Yep. Ang pinakamadaling explanation kung paano mo i-strengthen yung lower back mo, mag-start lang tayo sa pinaka-basic. Kasi madaming muscle na nagsusupport ng lower back mo. Pero yung pinaka-basic na pwede mong i-strengthen is yung puwetan mo. Okay, yung glutes, we call it gluteal maximus, medius, and minimus, yung mga glutes muscle mo. Sila yung muscle na nagko-compose ng puwet mo. When you strengthen your buttocks, yung muscle na nasa puwetan natin, it actually supports your lower back big time and it keeps you upright. So, kaya sinadjust ko yung squats as unang-una kasi that is the main easiest exercise na maaalala ng bawat isa to actually strengthen yung buttocks. Another thing is, like I said, yung hamstring. Kapag hindi mo natatouch yung floor, stretching your hamstring will actually help you also improve your lower back flexibility. And then basically after nun, pag na-stretch mo na siya and na-strengthen, just give it time and give yourself some time to actually really do this exercise consistently, and then a lot of walking, doing activities than resting will really help your back. So ina-encourage namin yung mga pasyente dito na mag-move, mag-exercise, mag-walk kahit masakit, and then just get some support, like kung kailangan mag-brace para lang makastart ng walking, some taping for the back para makagalaw. After that, it will start getting better. Yun yung isa sa mga siguro, misconception, PT Hope, no? Lalo ng mga Pinoy. Kapag masakit likod mo, ipahinga mo yan, ihiga mo yan, o iupo mo yan. Hindi pala. Dapat mas lalo kang gumalaw. Yes, mas no actually na magpapahinga ka at hihiga ka kasi lalong mag-i-stiffen yung back mo. Yung back mo kaya nga siya parang segmented kasi it's built to move. So the more mo siyang i-restrict na movement, the more siya maninigas and the more mai-irritate yung spine mo. So again, isa tong mga magandang paalala. Alam mo, minsan kasi simple lang tong lower back pain pero talagang it gives us discomfort, 'di ba? Parang masakit yung likod ko, parang okay, ganon. Pero minsan pala, pwedeng, tama ba? Kasi may mga question tayo, can it lead to paralysis kapag may mga complications na hindi mo na-address ka agad sa iyong lower back pain? So, hindi talaga siya completely magli-lead to paralysis. So, slow siya. So, ang mga talagang injuries na magkakause ng paralysis is kung talaga na-involve ka sa motor vehicle accident and direct na may trauma sa lower back mo. Yun yung mga incident na pwede kang magkaroon ng direct paralysis. Coming from just like a disc bulges, nagbuhat ka, hindi siya magkakaroon ng complete paralysis. Okay? Parang siyang slow burn na pain, and then until talagang na-severe mo yung nerve mo, that's the only time na magkakaroon ka ng paralysis. Yung mga basic na pagbubuhat, yes, it can irritate your back, and then you will have a big disc bulge in your back, and it can compress the nerve and you'll feel like you're almost getting paralyzed for the next 2 to 3 weeks, and then after that it will slightly going to recover because meron ka rin sariling, yung brain mo and yung body mo, meron din siya sariling healing mechanism. So yung mga excessive na swelling sa area ng back mo, meron ba yung macrophages na they will eat that out, kaya nagkakaroon ng recovery yung back na kahit nagpahinga ka lang,
'di ba, yung mga pasyente, iba sasabihin nila, pinahinga ko lang, naging better. Yeah. Kaya meron tayong sariling healing mechanism in our body. Pero hindi, kung ang question is kung pwede ka ba magkaroon ng direct paralysis coming from lower back, no. So, Lower, yun. not directly. Paano yung mga nadudulas na humahampas yung likod, PT Hope? Yon, yung mga nadudulas na humampas yung likod, depende siya kung ano yung naging injury mo kapag nung nadulas ka. So, pwedeng magkaroon ka lang ng fracture, yun yung una. Pero yung fracture mo, kung hindi na-irritate, kung hindi yung fracture mo nag-slide or nag-slip against each other para ma-damage yung spinal cord mo, it won't lead to paralysis din. Madalas, meron muna tayong fracture kasi ang paralysis, nangyayari siya sa spinal cord. So, yung spinal cord mo, protected yan ng maraming muscle, maraming ligament, and yung bone mo, which is your spine. So, unless ma-damage mo yun lahat, ma-surpass through mo lahat nung layer na yun ng covering and protection mo ng spinal cord, hindi ka magkakaroon ng paralysis. Kaya very rare ang paralysis unless yung may mga spinal cord injury, di ba, pinaka-common sila kapag meron talaga motor vehicle accident. Big trauma, basically. Hindi lang siya yung lower back pain na nagpabayaan and nag-progress and then it leads to paralysis. Magkakaroon ka ng muscle weakness 100% sa legs mo, magli-limp ka because of that muscle weakness, but never like a paralysis coming from yun talagang spinal cord injury na hindi ka na makakalakad at nasa wheelchair ka na. So again, ano-ano ang mga dapat iwasan para wag magkaroon ng lower back pain problem? Mga dapat iwasan. So, ang smoking ang number 1, okay? Anong connection ng smoking, PT Hope? So, kaya smoking ang number 1 is, even dito ina-advise namin siya, is kasi it can make your bone brittle. So, basically, kung nagbe-brittle yung bone mo, magiging prone ka sa osteoporosis. So, yung osteoporosis is yung pagnipis ng bone frame mo, yung structure ng spine mo. So, basically, dahil nagbe-brittle siya, konting minor twisting lang, konting bending forward lang, konting ubo lang, it can actually lead you into having a compression fracture in your spine and can compress your disc. Yan ang number 1. Okay? Hindi ito alam ng maraming tao, pero smoking actually make your bone brittle. So, lagi naming ina-advise sa pasyente kung nag-i-smoke ka. Okay? Next is basically yung mga sedentary lifestyle, yung lagi lang nagpapahinga or lagi lang nakaupo, hindi masyadong nag-change ng position, hindi nagwo-walk, and then yung muscle dehydration, constant muscle spasm on your back as well. So, kailangan magte-take ka ng 2 liters of water in a day to prevent muscle spasm on your back and changing position every hour. Kung kailangan mong lalo yung mga nasa call center natin, mga nakaupo lagi dyan, kailangan mag-set kayo ng alarm every hour, kailangan kayong tumayo-tayo. And then third is basically avoid yung pagbubuhat ng mabigat na tingin nyo naman hindi talaga kayang buhatin. Tapos pipilitin buhatin, okay? Always ask for assistance kung may bubuhatin na mabigat para hindi natin ma-damage yung disc natin sa spine and para hindi kayo magkaroon din ng problem down the track. Kasi minsan, kapag nagkaroon ka na ng disc bulges sa spine mo, meron siyang tendency na pabalik-balik until such time na mas really strengthen mo na yung core muscle mo. That's the only time na hindi na siya babalik. Kaya constant work on your core ang kailangan. So prevention is better than cure, di ba? Okay? And then keeping an active lifestyle. Walking, non-stop walking. Alam ko, hindi lahat pwedeng mag-gym sa Pilipinas, pero walking is free. Walking is free everywhere. So the more ka nag-move, the more ka nag-walk, nagkakaroon ka ng lotion and increased blood flow in your body. It keeps your nervous system nourished kasi nagpa-flow sila, nagsasend sila ng signal kapag nag-move ka, and then drinking plenty of water to increase blood flow also to send the nourishment in your nerve. So, ayun ang pinaka-best tips. Ayan, no. At again, kung ikaw ay nag-uopisina, nag-work from home, saan pa dyan, wag mong kalimutang gumalaw-galaw. Sabi nga ni PT Hope, walking. Galaw-galaw at tumayo-tayo din, no. Kasi hindi rin naman talaga biro yung discomfort na dala nung pagkakaroon ng lower back pain. And again, if you have some symptoms na na-mention kanina ni PT Hope sa lower back pain talaga, no, na unbearable na siya or paulit-ulit na nandyan yung sakit kahit nagpapamasahe ka, it's better to consult your doctors and physiotherapist like Hope. Tama ba, PT Hope? Yes.
So better assessment para maganda rin yung magiging pag-address nung conditioning at yung pag-strengthen ng inyong lower back. Again, PT Hope, maraming salamat sa oras at pagbibigay impormasyon tungkol dito sa ating mga lower back pain na halos lahat makaka-relate at problema ng lahat, 'di ba? Para po, sabi nga ni PT Hope kanina, meron silang social media pages, tama ba ako, PT Hope? So they can check your strengthening exercise for free para magawa nila if ever. Yep, and you can send us also a message there if you really need some help. And then if it's just a basic assessment or an advice, we can definitely help you out through our social media. We do telehealth in our clinic, so you can probably book also a telehealth down the track if you really need a proper guidance. Or unless nasa Australia kayo, then puntahan niyo ako sa clinic ko dito sa Melbourne. Ayan. So again, if ever man sa Pilipinas kayo, pwede. So visit nyo lang ang progressphysiotherapy.au. Yan ang kanilang social media page for your inquiries. Again, PT Hope, maraming salamat and sa pagbibigay oras mo at impormasyon tungkol sa lower back pain. Maraming salamat, Hope. Maraming salamat, Miss Faith. Thank you. Maraming salamat muli sa lahat ng mga tumutok sa ating programang Lunas. Lagi kong paalala, prevention is better than cure. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.